for a longer time. And we pray na tayo po ay mananatili muna dito sa lugar po ng Warba Center. Mahirap lang mag-parking sa labas sa mga masasakyan dito. And tsambahan lang. Ano? Alright, so thank you very much for that wonderful singing. And medyo just relax muna po tayo. Even yung mga songs natin, adjust tayo sa sounds and everything. And by next Sunday, ay kahit pa paano makapag-adjust na tayo sa ating pong lugar. Ano po? Thank you for honoring the Lord today. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everybody. Alright, so sa ngayon po ay hindi namin pinaokupa yun dahil we want to be like together sa isang lugar para compact pa rin po tayo. At we thank the Lord for this place. Happy Lord's Day to everybody. Right, glad to see you all here. Sa ating mga guests and regular attenders, brethren, thank you for joining me today. And I pray that God will speak to all of us and be blessed. Just like to recognize yung ating pong mga kapatiran na nasa Zoom ngayon. Alright, di ko alam kung saan ako titingin dito ba, doon, saan ba? Daming mga screen kasi. Okay, at unahin na natin ang yung mga naka-on yung camera muna. Alright, so si Nanay at saka si Tatay Erfe, pakikaway lang po, Nay, Tay. Alright, naka-match pa kayo ng kulay yata. Okay. At pag-pray po natin kasi yung bagyong Uwan ay padaan siya ng Luzon. Alright, at tatamaan yung Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. So, hindi niyo po yung mata ng bagyo. Maaring hindi nila maramdaman yan, pero po yung nasa gilid, yun po yung medyo delikado. At buong Pilipinas itong bagyo, ha? Hindi siya yung Luzon lang. Kung hindi talagang kung bagyong pag-uusapan, mga naranasan natin doon, 3 beses o 4 na beses ang laki nitong bagyong to. Biruin mo, sakop niya mula Cagayan hanggang sa may Visayas, Zamboanga. Alright, so medyo malaki po ito, kaya hindi biro ang tatahakin po itong bagyong ito. So we pray yung mga nasa Pilipinas, ingat po kayo dyan, Tay, tsaka Nay. Alright, at of course, malaki ang bagyo at signal, tinas nila ng signal number 5, yung kanina sa may going Catanduanes. At so, nakamonitor kasi ako baka tamaan tayo dito. Diba? So, of course, nandun kasi yung mga mahal natin sa buhay. Kaya sinicheck natin mabuti kung paano po yung sitwasyon nila doon. So, we'll keep on praying doon sa lugar po natin sa Pilipinas. At of course, si Sister Charlene. Charlene, pakikaway lang. Alright, kung dinig nyo ako sa iyong trabaho dyan. Alright, kasalukuyan po siyang nasa trabaho. And of course, ang ating mga kapatiran na si Brother Froilan at saka Sister Day. Pakikaway lang, Brad. We pray na nasa magandang kalagayan ka na ngayon kasi nag-chemo siya Thursday. I think Thursday, no? Thursday ba? Huwebes or Friday. At nag-pray po kami at patuloy po natin isama sa prayer. 6 chemo siya at nakaisa na siya. And every 2 weeks po ang gagawin chemo sa kanya. And we pray na talagang panggaling na ang Panginoon po yung nasa katawan po niya na cancer. Alright, then of course, we pray for Ate Luli, Ate Virgie, sa kanila pong kalagayan, sa kanilang mga karamdaman. And thank you very much po sa bawat isa po sa inyo nakasama namin ngayon online. And I pray na hanggang mamaya po ay kasama po tayo at marinig po ang inyo po ang ating mensahe ngayong umaga nito. Sa ating pong lahat na nandito, let us thank God for now. And are you ready to hear the word of God? So we open our Bible please in Philippians chapter 3 verse 8. Philippians 3:8 tayo pong lahat tatayo. So we read the word of God in Philippians 3 verse 8. Kung kayo po ay kita nyo na sa ating screen din ang ating verse, sabayan niyo po ako sa pagbabasa. At andyan na po ba kayo? Amen. Alright, Philippians 3:8, ready, read. Yea, doubtless,
and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Tayo po'y manalangin. Ang maraming banal, kami nga po'y nagpapasalamat sa pinalaki niyo pong lugar para sa aming gawain, and we believe, Panginoon, na ito po'y pagkakataon namin para makapag-akay ng mga kaluluwa, ma-invite po namin ang mga kababayan po namin, mga tao, aming nakakasama, nakakasalamuha dito po sa UAE, at sila po'y makarinig ng inyong pong salita at makaranas po ng kaligtasan. Pangunahan niyo po kami ngayon habang kami po ay mag-aaral ng salita. Let the Holy Spirit guide us and teach us and challenge us today. Maraming salamat sa mapagpapalang pinagkakalob niyo po sa amin. Ingatan niyo po ang aming kababayan, ang aming mga kamag-anakan, mahal sa buhay na nasa Pilipinas po ngayon, na hinahagupit po ng bagyong Uwan. Ang dalangin po namin ay bigyan niyo po sila ng provision, and that the government use their position, their power to save and to protect the citizens in the Philippines. Maraming salamat po. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus, and all the people will say, Amen. You may be seated. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Quick reminders lang po sa mga bata, kids natin, ay bawal muna po silang lumabas doon sa may lobby ng main building. Alright, kasi nga po ay mga opisina po yan, parang ay bakit medyo may konting reminder po ang upper room na kasi baka tayo po ay mapansin at magpaalisin tayo dito. Alright, so yan po yan. Pwede po hanggang sa lobby, reception, pwede po maglaro yung mga bata. Pero sa labas, huwag po natin hayaan na makapaglaro doon. At mamaya po, after ng service, 12 o'clock, labas na po tayo dito. Alright, at pwedeng magstay po dun sa middle ng lobby din. Okay, may parang table doon. Tapos may restaurant dyan, Salt and Pepper, Pinoy restaurant. Masarap din po ang pagkain dyan. Right, so kung gusto mag-fellowship, tayo po ibababa doon. At pagka may nagtanong sa atin, yung security medyo maselan, kaninang pumasok ako. Sabi nun sa mga nakaupo doon, anong ginagawa niyo dito? So, ang sabi rin ng upper room sa atin, pagka may nagtanong, huwag po sabihin na church. Okay? Sabihin natin na events. Okay? Galing tayo sa events dito sa upper room. Right? So, yan po yan. Mga reminder po mamaya. Alright, so, yeah, let's begin. God bless you today. Let me continue with our lesson for the excellent worth of knowing Christ. For the excellent worth of knowing Christ. Mga kapatid, there is a surpassing, incomparable, outstanding value or an excellent worth of knowing Christ. May kahusayan po ang makilala po natin at malaman natin, matutunan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. May kadakilaan po dyan. Di matutumbas ang halaga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. In fact, one of the greatest statements that ever fell from the lips of the Lord Jesus Christ, a significant enough statement, sabi po ng Matthew 16:25, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. And here, Jesus was talking about an interchange. Meron pong paghahalili or pagpapalit in return of. And he was talking about losing something to gain something. What he said was that in order for you to gain, you would have to lose your life. At medyo mabigat na pananalita po kasi buhay ang pinag-usapan dito. And if you want to gain your soul, it will cost your life. It will cost you your life. And if you decide to save your life, it will cost you your soul. At sa ibang salita po, if you hold on to things that to you are precious and reject the things that to God are precious, it will cost you. Ibig sabihin sa paglilingkuran po natin sa Panginoon, meron po yung, sabi nga natin, may price. And even your eternal souls, it will cost us. There's an exchange. Kaya sabi ng Matthew 16:26, ano bang pakinabang ng isang tao na kung saan he gained the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ano ba pwede mong ipagpalit sa iyong kaluluwa? You know, what good is it if you have gained everything in this world as to offer and lose your eternal soul? You know, what was Paul was saying here,
sa aking buhay, I count everything all done. I count it everything but loss. And there's an exchange of all that I am. Sa buhay ko, sabi niya, alam niyo naman na ako'y hindi lang ordinaryong tao. There's an exchange of all my religious activities, ceremonies, and righteous works for the person of Jesus Christ. Magbuhat nung nakilala kong Panginoong Jesucristo, pinagpalit ko lahat, sabi niya. I count everything lost. There's a sense in which I may have spent all my life in religious achievement, but I have to lose it all in order to gain Christ. You know, this is in fact Paul's testimony nung siya po ay naligtas. Magbuhat nung siya naligtas, na bago po yung pananaw niya, na bago po yung prinsipyo niya sa buhay niya. Whatever it is that I have spent my life accumulating, even if I gain the world, sabi niya, it will mean nothing if I lost Christ. So ano pwede kong ipagpalit sa lahat ng pagpapalang ginawa sa akin ng Panginoon? Now that's what Paul is saying. The wise person looks at everything in life. Ang isang matalinong tao, titignan mo lahat ng meron ka sa buhay. Measure it against the value of the loss of his eternal soul and says, you know, it's not worth it. You know, makamtan ko nga ng buong mundong ito. You know, pero mawala naman yung kaluluwa ko. It's not worth it. You know, I will give this up to gain my eternal soul. Mean to say, ang isang matalinong tao who comes to God, pagka ikaw lumapit sa Panginoon, you know, is the person who is willing to pay. Handa kang magsakripisyo. Pagka ikaw ay lumapit sa Panginoon, pagka ikaw ay simulang maglingkod sa Panginoon, handa kang isakripisyo mo lahat. You know, whatever God requires, whatever the price, whatever the cost, the person willing to abandon everything for Christ. Ang sabi ng, there are two parables na binibigyan po nating comparison dito sa ating pinag-aaralan. Ito po yung the parable of hidden treasure and the parable of the pearl of great value. Again, in Matthew 13:44, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in the field, the which when a man had found, he hid it, and he hid it, and for joy thereof goeth and selleth all that he had, and buyeth that field. Kung nakita niyo yung kayamanang yon, binenta niya ang lahat. At binili niya po yung field na kung saan natagpuan yung treasure na yon. And then in Matthew 13:45 and 46, again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. May nakita siyang isang perlas na ito'y may halaga. Binenta niyang lahat para lang mabili niya yung perlas na yon. Again, mga kapatid, the treasure is the Lord Jesus Christ. The pearl is the Lord Jesus Christ, and salvation comes with Him. And the man who found the treasure and the pearl, ang sabi niya, ibebenta ko lahat ito. Na kahit na mawala ito, basta makamtan ko lang si Kristo sa aking buhay. And that's essentially the same principle. Kapatid, what are you going to give in exchange for your soul? Ano bang pwede mong ipagpalit sa inyong kaluluwa? Well, the rich young man, or the rich young ruler in Matthew 19:16-24, faced the same dilemma. Nung kinonfront niya ng Panginoong Jesucristo, ay ang sabi niya, Panginoon, ano ba ang pwede kong gawin para ako'y makarating ng langit? Ang sabi ng Panginoon, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Sabi niya, bata pa ako, sinusunod ko na yung commandments niya. You know, sinusunod ko na yung batas na ganito, at wala akong hindi sinunod dyan. At ang sabi ng Panginoon, okay, ikaw naman ay matuwid, ikaw ay ganito, ganyan. Ganito ang gawin natin. Ano pang meron mo? Ano ba yung may possession mo? Ibenta mo lahat yan. Ibenta mo lahat yan, at pagkatapos, sumunod ka sa akin. Ano sabi ng mayaman na ruler? Medyo mahirap yan, ha? Okay. Pagka kinuha mo yan, yung buhay ko, mahihirapan na ako, and everything. So, this man, he was not, the price was too high, and so he kept his possession and lost his eternal soul. Hindi ko pwedeng ipagpalit yung kaluluwa ko.
dyan sa sinasabi mong buhay na walang hanggan. And you made a foolish decision. Ito nga po ang problema dyan. Every person faces that choice when they confront the Lord Jesus Christ. Pagka ang Panginoong Jesucristo na nagtatanong, at ano bang pwede mong ipalit para ikaw ay sumunod sa akin? Panginoon, meron akong profesyon, meron akong kayamanan, meron akong bahay at lupa. Ako'y congressman, ako'y senador, ako'y kontraktor. Parang mahirap namang talikuran ng mga blood control marami ang tulad yan. Some people say yes. Okay, Lord. Some people say no. Pagka tinanong sila, what exchange. Pero there is this one man that gave a resounding yes. Nung nakakilala siya sa Panginoon, yes, O Lord. And we just heard that yes, in this text, na babasahin ko sa inyo, Philippians 3:1, ang sabi niya, finally, my brethren, this is Paul speaking, rejoice in the Lord. Sabi niya, kayo'y magalak sa ating Panginoon to write the same things to you. To me, indeed, is not grievous, but for you it is safe. At ito pong nasulat na ito, ang Apostle Paul ay nasa kulungan nung naisulat niya po ito. At ito po ibinigay niya sa mga taga-Pilipo, ng mga Kristiyano doon. Sabi niya, beware of dogs. Mag-ingat kayo sa mga aso. Kasi yung aso noon, yung mga tingin nila sa mga taong, kurakot, yung mga taong nag-take advantage and everything, ng gugulo at ng lodoko lamang. Ito po yung mga aso. Beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of the concision. For we are the circumcision. Tayo yung, sabi, pinili ng Panginoon, which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Wala po tayong kumpiyansa sa ating laman. Though I might also have a confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Sabi niya, kung tayo magmamayabangan lang kung ano yung mga na-achieve mo sa buhay, sabi niya, ako pa. I more. I am circumcised the 8th day. Ako'y natuli nung ako'y 8 araw pa lamang, and of the stock of Israel. Ako'y talagang kilala sa bayan ng Israel, of the tribe of Benjamin. Sabi niya, an Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Concerning zeal, persecuting the church, sabi niya, touching the righteousness, it's in the law. I am blameless. Kung law lang ang pag-uusapan, sabi niya, sinunod ko na lahat yan. At wala silang pwedeng ituro sa akin. Kasi ako isang matuwid na tao. But what things were gained to me? Ang sabi niya, ano bang pakinabang ng mga ito sa akin? Those I counted lost for Christ. Magbuhat nung nakilala ko siya, tinalikuran ko lahat yun. Sabi niya, para lang kay Kristo, yea, doubtless. And I count all things but lost. At ay talagang binilang ko na wala na sa akin for the excellency of the knowledge of Christ, my Lord, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Sabi niya, paghihirap lang ang pag-usapan dahil ako'y naglingkod sa Panginoon. Ako ngayon, nag-suffer ako lahat. Sabi niya, noon kumakain ako ng masasarap na pagkain dun sa aming bansa, sa aming bayan. Pero ngayon sabi niya, eto, ako'y pinapahirapan, ako ay pinapersecute. Ako ngayon, nakakulong ngayon. That I may win Christ and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith in Christ, of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know Him, and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Paul is saying, I give everything in exchange for my soul. My soul is valuable, mas mahalaga yung aking kaluluwa kaysa sa mga bagay na aking natatanggap sa mundo nito. Being stock of Israel, of the tribe of Benjamin, Paul was willing to give up everything. He was willing to give up all. But what things were gained to me? Ano bang pakinabang na wala lahat sa akin ito para lang kay Kristo? What did we gain? Ano bang naging pakinabang? Ano bang kahusayan? Kung ikaw yung papatuloy sa church, ikaw ay patuloy na maglilingkod sa church. 5 things he gained. And these are profound.
Five things he gained knowledge, he gains the righteousness, the power, fellowship, and glory. At nasiglan po natin ito last time, the knowledge of the Lord Jesus Christ. Nasabi niya, ito'y napakahusay na makilala ko ang Panginoong Jesucristo sa aking buhay. Mas mahusay pa sa mga bagay na meron ako ngayon. May kahusayan, may kadakilan sa pagkilala kay Jesus. Walang katumbas at makakilala at makaalam kay Jesucristo. Yea, doubtless, sabi ng Philippians 3:8, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of the Lord Jesus Christ. Nakapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo. The first thing he gained the knowledge of the Lord Jesus Christ. Yung kaalaman po natin sa ating Panginoon, hindi mo matutumbasan sa kayamanang meron ka ngayon. Rango, may rango ka, may, kami ay first, country citizen. Yung mga tradisyon, human-based ideas and ways, God is not impressed with His other knowledge. God is impressed with this first, the knowledge of the Lord Jesus Christ. Magbuhat ba nang niligtas ka ng Panginoon? Gaano mo na ba kakilala ang Panginoon sa Kristo sa buhay mo? Minsan, mas alam pa natin yung mga nangyayari kay Bea Alonso at kay John Lloyd. Hindi na ngayon. Ano ba yun? Hindi na? Panahon pa kasi natin yun. Iba na yung panahon ngayon. Panahon na nila, sino bang Jumilis na siya kaya segment kasi. Alright. So, ano bang pakinabang? Pero sabi ni Pablo, God is impressed with this, the knowledge of the Lord Jesus Christ. Yung ikaw ay malaman mo at makilala mo ang Panginoong Jesucristo, mas impressed pa sa ganong katalinuhan. There is an excellent worth of surpassing value in knowing Christ, outstanding, incomparable, and priceless. Sa ating buhay, mas maganda nga, mas kilala natin ang Panginoong Jesucristo kaysa sa mga taong nakapaligid po sa atin, mga kapatid. Amen. It's the Lord Jesus Christ. There is this excellency. Kasi tayo, mas kilala natin yung maraming tao, pero pagka Panginoong Jesucristo, hindi ko alam ko lang, siya yung Kristo ng Jesus Christ. Pagka sinabing Jesus Christ, it's a religious thing and everything. Knowing Christ, sabi ni Pablo, so far surpasses those other things. Kaya sabi niya, yea, doubtless, and I count all things. Sabi niya, ay binilang ko lahat ng bagay. Hindi niya sinabing things lamang, kundi lahat ng bagay. Kasama po yan yung katalinuhan natin, intellect natin, your own mind, your own religious instinct. You cannot trust anything. Hindi mo pwedeng pagtiwalaan even yung sarili mong katalinuhan. Any kinds of that one would think meritorious before God, at sinasabi pa natin, ginawa ko ito. Ito yung malaking pakinabang sa Diyos and everything, by which we can earn God's favor in our own strength. Mga kapatid, sabi ni Pablo, no achievement, no religious activities can surpass the value of knowing Christ. Because all credits and all glory belongs to God. When you say the knowledge of the Lord Jesus Christ, that is about knowing Christ, this is not only by your intellect, but the knowledge of Him personally and experientially. Na-experience mo ba sa buhay mo araw-araw ang Panginoong Jesucristo? O kilala mo lang or nalaman mo lamang na may pangalang Kristo, and it is more than mere instinct, mga kapatid. There is involvement. When a person truly knows the Lord Jesus Christ, it's on the basis of a relationship. You spend time together. You talk together. Binabasa mo ang salita niya at ikaw, nagpipray ka lagi. Hindi lang puro basa ng Biblia, ikaw ay nakikipag-usap, ikaw ay nakikipag-usap sa iyo. There's an understanding. Kaya sabi ng 1 John 5:20, and we know that the Son of God is come and have given us an understanding. Sabi niya, binigyan tayo ng pangunawa that we may know Him that is true. Nang sa ganun, malaman natin yung katotohanan. Makilala natin na siya yung totoo. Dahil binigyan tayo ng pangunawa. Hindi lang tayo gumagawa na, kasi Sunday nga, pupunta ng church at papunta tayo ng church and that's it. And we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ,
this is the true God and eternal life. Anong sabi ng John 10:14? I am the good shepherd and know my sheep. Kilala ko yung aking mga tupa. Kilala niyo yung pangalan niyo. Alam na, ikaw si Brother Au, alam na, ikaw si Sister Juliet, ikaw si Papa June, ikaw si Sister Gracio. Alam na yung pangalan nyo. And I'm known of mine. At sila mismo, kilala rin nila ako. See, they know me, there is a relationship. There is this understanding. Magkakilala tayo ng Panginoong Jesucristo at sa kilala niya tayo. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Talagang binigyan po tayo ng pribileyo na makilala po natin ang Panginoong Jesucristo. At ang sabi ni Pablo, this is surpassing value. Ito pa yung mas mahalaga kaysa sa anong meron ako dito sa mundong ito. God comes into the heart, shines the light that reveals the knowledge of the Lord Jesus Christ. Ano sabi ng 2 Corinthians 4:6? For God, who commanded the light to shine out of darkness, at shine in our hearts. Merong kaliwanagan, there is an illumination to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of the Lord Jesus Christ. Now, but salvation is a relationship in which you know the Lord Jesus Christ. Not I know about Him. Kasi maraming mga tao, this December, Pasko, kapanganakan ng Panginoon Jesucristo. March is Holy Week, yung kamatayan ng Panginoon Jesucristo. And alam na, but again, have you known the Lord Jesus Christ personally and experientially? Sabay nararanasan mo sa buhay mo. Paul was saying, I know Christ, not only in the mind, but I know Him in the heart. That's personal. Kaya sabi ng Philippians 3:8, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of the Lord Jesus Christ, my Lord. My Lord. He sees His Lord as Lord. Christ, the Messiah, the Savior. Jesus, my Lord. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, yung tinanggap natin sa puso natin ay hindi lang tagapagligtas, kundi Diyos ng ating buhay. Diyos ng ating buhay. And when you say, Lord, ito po yung sabi nga natin, Master. At siya po yung ino-obey po natin, sinusud natin. Siya po yung ating, siya po yung nangunguna sa atin. It's truly personal, And that's the game. That's what Paul was saying. Your race will not bring you that. Your rank will not bring you that. The only way you will ever come into deep knowledge and intimate love bond with the Lord Jesus Christ is through your salvation by grace through faith. Now let's change anything for that privilege. Number 1, knowledge of the Lord Jesus. Number 2 is righteousness of the Lord Jesus Christ. Ano ba yung pakinabang na tayo po ay makakilala sa ating Panginoong Jesucristo? What He gained, pagka pinalit ko po ito ng aking, kung anong meron ako, una, kaalaman, and then katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng Philippians 3:9? And He can be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is true faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Ang sabi niya, ang napakahusay na ang makita sa akin ng Panginoon ay hindi ang aking katuwiran, kundi ang katuwiran niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano bang pakinabang pagka pinagpalit ko yung mga meron ako sa mundo nito? Number 1, kaalaman, and then katuwiran. Katuwiran ng Panginoong Jesucristo. Ang nakikita ay hindi ako, kundi ang katuwiran ng Panginoong Jesucristo sa aking buhay. This is a burden to Paul. This is unbelievable burden. Yung guilt trip ba? Na kung saan ay, niloko ako eh. Kasi turo sa akin, sa buhay ko ito, pagka nakamtan ako, ako'y sikat. Ako'y kilala sa mundong ito at I can fit in this society because I have everything that I have. At marami tayo, mga tao na kung saan ay tanggap natin siya kasi mayaman siya. Tanggap natin siya kasi meron siyang graduate siya ng degree and everything. Tanggap natin siya, pero yung sabihin natin walang-wala, ay hindi natin siya tanggap kasi anong pakinabang yan? Wala nga siya. Pero ang sinasabi ni Pablo dito, okay, meron na akong lahat ng yun eh. Pero anong pakinabang? Na meron akong lahat nito, pero nawala naman yung aking kaluluwa.
Ito yung sinasabi ng ating Apostle Paul na kung saan ang makita sa akin ay hindi yung aking katuwiran. Kaya sabi ng young rich ruler, sabi niya, ito, ginawa ko na lahat, Panginoon, at ako'y mayaman and everything. Sige, sabi niya, benta mo lahat yan. At pagkatapos, sundin mo ako. There are a lot of people, there are a lot of Christians, sad to say, nahihirapan silang maglingkod sa Panginoon kasi meron silang hindi mabitawan sa kanilang buhay. Sabi, hindi ko mabitawan to. Sa kanila ako maglilingkod kasi hindi ko naman mabitawan to. At ang sinasabi nila, Lord, hindi naman ako naging mayaman kundi sa aking kasipagan and everything. At sinasabi nila, makita sa akin ay katuwiran ko. Pero sabi ng Panginoon, no. Walang pakinabang lahat yan. Nang sabi ni Pablo, walang pakinabang eh. Ang pakinabang ay makita sa akin yung katuwiran ng Panginoon sa buhay ko. From God's point of view, it's not good enough. It is self-righteousness. Maraming mga tao, matutuwid nga sa kanilang sarili. Romans 3:19 and 20, now we know that what things soever the law saith, it is said to them who are under the law, that every mouth may be stopped. And all the world may become guilty before God. Alam mo ba, may mga batas kasi para lang sa ganun yung mga bibig ng mga tao ay mahinto. At ang sabi niya, and all the world may become guilty before God. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung katuwiran mo. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung mga achieve mo sa buhay mo. At ang sabi ng Panginoon, no. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. Wala kang pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung katuwiran na meron ka sa harapan ng Panginoon. By the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Hindi mo ba lang, may batas tayo, may law. Kasi pinapakita sa atin na, hindi mo pwedeng gawin yan kasi mali yan. And Paul spent his whole life trying. Ang akala niya, marami akong nakamtan. Sabi niya, I am of the stock of Israel, and I am Hebrew of the Hebrew. Akala ko, sabi niya, itong lahat na nakamtan ko sa mundong ito, pwede ko ipagpalit sa kaluluwang para ako'y mapunta ng langit. But Paul spent his whole life trying, his whole life. And Paul breaks heart for Israel. They are not knowing about God's righteousness and they are seeking to establish their own. Maraming mga tao ngayon, nakakalungkot. And they're trying to establish their own. Ang sa ganon, yung katuwiran, pwede nilang ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Is their whole problem. It's a lifelong effort, sabi ko na po sa inyo. Mapapagod ka ng mapapagod. To establish your own righteousness by works, by tradition, even in their worship. Kaya sabi niya, look, I gladly exchange all that hassle of law-keeping para cycle righteousness. Ako ay Pharisee. Kung katuwiran ang pag-usapan, sabi niya, I'm more. Philippians 3:9, and be found in Him not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness is of God by faith. Ang makita sa akin ay katuwiran ng Panginoon. It's through faith. Talagang gagamitin mo yung pananampalatayang meron ka, kapatid. Sa buhay na ito, it is believing. Naniniwala ka ba kay Kristo? It's not just intellectual assent. It is personal trust and complete surrender. Pananampalataya, mga kapatid. And the best you can do, sabi ni Pablo, is filthy rags. Lahat ay basahan lang sa harapan ng Panginoon. The best you can do is dung. It's a manure. The best you can do is come short of the glory of God. Every time na ang katuwiran may harap mo sa Panginoon, it's come short of the glory of God. Bitin.
You are going to be accepted by God when you take by faith the righteousness He gives you. Because Christ paid the penalty for your sin. He accepts Christ in your place. Katuwiran, mga kapatid. Now, self-righteousness is so damning because it's so deceptive. Kapag tinignan mo yung sarili mo, ikaw ay matuwid, ako'y matuwid. It's become deceptive. It meets man's standard. Saying, pinafollow mo na mapalo ko yung standard ng tao. And exits it, at lalagpasan ko pa yun. Pero again, it falls infinitely short of God's glory. Maraming mga tao, pilit. The righteousness of Christ. Ang makita po sa atin, pakinabang, hindi ako makita yung katuwiran ko, kundi makita ang katuwiran ng ating Panginoon sa Kristo. Now, number 3, the power of the Lord Jesus. Anong pakinabang? Na ito'y mawala sa akin, mga bagay-bagay na nakuha ko, na-achieve ko sa mundo nito. Anong pakinabang? Ang sabi ni Pablo, pakinabang, there's an excellent knowledge of the Lord Jesus Christ. And again, there is this righteousness of God. And again, number 3 is power of the Lord Jesus Christ, that I may know Him. Philippians 3:10. Ang sabi niya, nang sa gayon, makilala ko siya, and the power of His resurrection. Sabi niya, ito yung pakinabang, kapangyarihan ni Kristo. Pagpalit natin dito, kapangyarihan ni Kristo. The power of Christ, that I may know Him. This is an ongoing knowledge now. Habang tayo po'y natututo, nakikita po natin sa ating buhay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. There is this dynamic spiritual energy that comes from Him. Anong sabi ng Daniel 11:32? And such as do wickedly against the covenant, so he corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong. Kung kilala mo ang Diyos mo, ikaw ay lalakas. And do exploit. And do actions. Alam na alam mo kung sino yung pinanampalatayanan mo. I take Christ because of the power. Sabi ni Pablo, there's no power in the law. There is no power to overcome sin in my flesh. There is no real power for spiritual service in my flesh. There's no power for victory in my flesh. And there's no power for witnessing in my flesh. Yun yung sabi ni Pablo, I've been operating without power. Sa aking buhay, sabi niya, ay nakuha ko lahat ito, pero I've been living my life without power. And now I see all the power in Christ. Lahat ito yung nakita ko. Ano sabi niya? Paano mo nakita, Pablo, yung kapangyarihan? Ang sabi niya, the power of His resurrection. Ang kapangyarihan na siya'y nabuhay muli sa mga patay, that I may know Him, and the power of His resurrection. The power of His resurrection, because it was in His resurrection it most graphically demonstrated the extent of God's power. Kapangyarihan ng, you know why? Because there are a lot of Christians sabi, wala namang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ko na gawin niya ito. Ang problema ko lang. Ay, hindi kaya ng Panginoon ito. Pero sabi nga niya, ito nga yung pakinabang eh. Pero kailangan mong ipagpalit muna. Pero kasi sa tayo, mas, kasi kung wala akong trabaho, wala naman akong pambabayad ng dewa ko and everything. There are a lot of people, really, there is this anxiety, sila ay nag-aalala kung ano yung kinabukasan nila, kung anong magiging buhay nila next. Pero sabi nila, there's this power. Diba? At ito nga, dinemonstrate na isang patay na binuhay ng Panginoon. That's the power of God. Kung yun, kaya niyang gawin, ano ba yung mga maliliit na bagay na pwede niyang, ibigin niya, meron ka na. Diba? I don't know. There are a lot of brethren here that I really, really admire na sa kabigatan ng kanilang mga pagsubok sa buhay ay hindi sila tumigil sa paglilingkuran. Yeah. Because they know the power of God in their lives.
has the power. Raising himself out of the dead showed that he had power over the physical world and also over the spiritual world. You know, ay naku, maglilingkod na naman tayo. Ay naku, Sunday na naman. Ay ganito na naman. Ay puro church naman. Ay ganito na naman. Hindi natin kasi maintindihan. Again, this power in our lives. The greatest display of power Jesus ever accomplished was his resurrection from the dead. You know, and did you know, because of this power, you know, at dahil sa kapangyarihan ito, nasasabi mo nga, I can do all what? Things through Christ who is strengthening me. You know, ang kapangyarihan ng Panginoon siyang nagbibigay sa atin para magawa po natin ang mga bagay na ito. Kaya sabi niya, Romans 6:8, now if we dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. One day, itong kapangyarihan na binuhay sa ating Panginoon, ay ito po yung mangyayari din po sa atin. More than that, He wanted resurrection power to continue to be His resource. At ang sabi ni Pablo, you know, bakit ako nagpapatuloy sa aking pananampalataya? Ay dahil sa kapangyarihan ito. Ephesians 3:20, now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according what? To the power that worketh in us. You know? He is able to do exceeding abundantly above. Ito nga ay talagang sobra-sobra, exceeding na, abounding pa, above pa. Of all that we ask or think. Ano bang gusto mo? Ano bang hinihiling mo sa Panginoon? Ano bang nasa isip mo? Saan niya pwedeng gawin ng Panginoon yan? Above, exceeding abundantly. And so unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. In Christ, there is power. In Christ, there is power. There is power over sin. Alam mo kaya nalalagpasan po natin yung mga kasalanan, mga temptation na hinaharap po natin, is because of this power. Kung sa atin lang, hindi natin kaya yan. You know, the power to service, the power for witness, the power over trials. There is power in my otherwise impotent life. Kaya sabi ni Pablo, I count all loss for the power that is in Christ. What did he gain? Number 4. The fellowship of the Lord Jesus Christ. Ito napakaganda. Philippians 3:20. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. You know, the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Alam mo kasi natin fellowship, ito yung nagkakainan tayo, you know, nagiging tayong games, meron tayong, ito yung fellowship. Pero ang sinasabi talaga ng Biblia is this fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. God's put you in Christ and you die in Christ and you rise with Him. At ang ito pang maganda dito, you know, habang tayo nabubuhay dito sa mundo ito, we need somebody to fellowship with when we suffer. True. Andiyan ang mga kapatiran every Sunday. Pagka tayo nagkikwentuhan, you know, we can share the blessing, we can share the suffering, yung mga problema natin. That's fine. Ito yung talagang ginawa para sa ating church. Somebody to fellowship with when I suffer. Somebody who has suffered far beyond any suffering I will ever know. Far beyond any suffering I will ever feel or experience. You know, suffering always drives us to Christ. Diba kaya may problema tayo? Pagka may problema tayo, sino ang unang nilalapitan natin? Ang Panginoon sa Kristo. Ang Panginoon, may problema ako. Diba? Panginoon, hindi ko kaya ito. Bakit suffering always drives us to Christ? Because we find there, merong support, sympathetic, merciful, high priest who cares. Naiintindihan tayo. Bakit siya nga eh? Nung siya po ay nagsuffer, alam niyo po ba, talagang hinarap niya lahat ng mga tao, pinagdudura siya, you know, pinagalipusta siya, binas siya, and everything. Sinabi lahat sa kanya yung mapangit na salita sa kanya. You know, Christ was rejected, Christ was mocked, and despised, and hated, and the worst is, he was killed. Pinatay siya. At sabi ni Pablo, you know, kung anong naranasan ng Panginoong Jesucristo, ganun din ang nararanasan ko ngayon.
maaaring sa atin dito ay nararanasan na rin yung mga nararanasan ng Panginoon Kristo at ni Pablo sa buhay. Ano sabi ng 2 Corinthians 12:9? And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Sabi niya, kahit na, sabi niya, dami kong mga problema sa buhay, pero ang kanyang biyaya ay sufisyente sa akin, sa aking kahinaan. Ang sabi niya, most gladly therefore will I rather glory in my infirmity. Sabi niya, hindi ako pwedeng magmalaki sa aking mga nararanasan sa aking buhay, pero yung kapangyarihan ni Kristo na binigay sa akin, ay sabi niya, be upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities. Pagka may problema ako, sabi niya, talagang nag-enjoy pa ako dyan. In reproaches, in necessities, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Sa lahat ng mga problema dito sa mundo nito, sabi, pabagsakin man ako, sabi ni Pablo, doon sa aking kahinaan, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo, ito'y nalalagpasan ko. The fellowship of His suffering. Now, you all suffer. Lahat naman tayo nagsasuffer. May mga problema tayo every day. And where do you go? Itong tanong nga dito. Pagka meron kang mga suffering, problema sa buhay, saan ka pumupunta? Sinong nilalapitan mo? Yun. Most of the world goes to the battle. Parang kalimutan mo ng problema. Dito, patay. Patay. Diba? Yung iba goes to the psychiatrist. Ako, nababaliw na. Ito na ako para may makausap ako. Yung iba naman, they go to the mall. May problema ako, bili na ako ng isang Louis Vuitton. Ano? Hermes? Where do you go when you want real comfort? Where do you go to have somebody feel what you feel? Kapatid, we go to Christ. Amen. You go to Christ. The fellowship of suffering. Ang Panginoon niya pinagdudugasan. So may fellowship kami. Panginoon, nahihirapan ako ngayon. Ano bang ginawa mo? No? Diba? You fellowship with the Lord Jesus Christ. And lastly, amen po ba? Gising na ba kayo? Gising na. Last na po. Kasi kailangan akong matapos dahil kailangan natin mag-fellowship. Diba? Alright, last one. Anong pakinabang? Na ipagpalit ko lahat ito, sabi ng Panginoon Jesus. So, may knowledge, kapakinabang, katuwiran, may power, and then this fellowship. May ka-fellowship tayo. Kahit mag-isa lang tayo, Panginoon, binibigay ko lahat sa iyo. And then the last one is the glory of the Lord Jesus Christ. Philippians 3:11, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Ito pang isang kapakinabang na pagpapalit ko lahat ng ito, sabi ni Pablo, I count them all but dung, not only for the excellency of the knowledge, not only for the power, not only for the righteousness and the fellowship, but also for the resurrection, the glory of the Lord Jesus Christ. In order that I may attain, it almost sounds he feels a little insecure about it. But that's not insecurity, that's humility. I long for the glory of Christ, the resurrection from the dead. Sabi niya, pagpapalit ko lang ito kasi inihintay ko yung pagbabalik ng Panginoon sa Kristo sa mundo nito. The resurrection of the dead. Alam mo kung ano yung resurrection of the dead dito? It's talking about the rapture. That's the time when he goes to be with the Lord and he gets a new body. Kaya sabi ng 1 Corinthians 15:52, in a moment, in a twinkling of an eye, all the last trump,
For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Ano sabi ni Pablo? Binilang ko lahat ang aking mga na-achieve sa buhay, but I condemn all things but dung. Para maipagpalit lang itong kalulatian na hinihintay ko mula sa Panginoong Jesucristo. Now one day, sabi niya, in a moment, in a twinkling of an eye, hindi niya sinabing mamaya, hindi niya sinabing bukas, hindi niya sinabing, in a moment, maaring ngayon, maaring mamaya, maaring after 12 o'clock, maaring in a moment, in a twinkling of an eye, kukurap lang tayo. Sabi niya, oh, the last trump. Merong isang pakakak na kusaya, tinin, tinin. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sabi niya. And ito hinihintay po natin lahat, mga kapatid. 1 Thessalonians 4:13, 4:18. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. That ye sorrow not. Pero tayo mga kapatira na wala na sa mundong ito. Sabi niya, they are asleep. Pero huwag kayong mag-alala, even as others which have no hope. Kasi wala na siya, kaya hindi na ako nagpapatuloy kasi namatay na siya, hindi ko na siya kasama dito, hindi na ako nagpapatuloy. Sabi niya, no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Sabi niya, yung mga nawala, namatay na, kung saan ay tumanggap sila sa ating Panginoon, sila ay bubuhayin muli. For this we say unto you by the word of the Lord. Sinasabi ko niya mula sa salita that we which are alive, tayong mga buhay, and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Hindi lang pakakak, kundi sabi niya, meron isang sigaw na maririnig tayo with the voice of the archangel and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Yung unang mga mananampala, sila yung mabubuhay muna, mauna sila. Then we which are alive, anong sabi niya? And remain shall be caught up together with them in the clouds. Sabi nga ng Biblia, pagka tayo tumanggap sa Panginoong Jesucristo, habang nabubuhay tayo sa mundo nito, biglang dumating ang Panginoon, mawawala tayo, and we will meet God Christ, the Lord Jesus Christ, meet Him in the clouds, to meet the Lord in the air. And so shall we be ever with the Lord. Pero ito kasi yung hindi nagiging maingat ang maraming mga Kristiyano. Ito yung nakakalimutan na nila. Pagkatapos ng service, kalimutan na natin yung rapture na yan, yung coming of the Lord na yan. Kasi ako, magpapatuloy ako, nakakuha ko ng maraming achievement, maraming sa mundong ito. Sabi, iiwan mo nga yan. Pagka ginawa ng Panginoon, iiwan mo yan. Sabi niya, kaya nga sa Pablo, sabi niya, anong pakinabang? Ang langit nga, mas higit pa sa mga magandang mall dito sa mundo nito. Ang lalakarin ko ngayon, mga gintong, mga aisle na ginto, at ang gate ay ginto and everything. Pinakamagandang lugar na napunta mo, sabi niya, mas maganda pa doon ang langit. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yung unang pagdating ng ating Panginoon, ito yung sabi nga nila, two parts. Yung una, yung tayo sa air makikita, sa clouds makikita, at pagkatapos after ng 1,000 ba yun, na kung saan ibabalik siya dito, at siya po'y aapak na sa mundong ito, at yun na po yung tinatawag nilang Battle of the Armageddon. Magkakaroon ng Battle of the Armageddon, nakasama tayo na, it's a two-part second coming. First one is in the air. Ito na yung bigla na lang may marinig tayong sigaw at pakakak na kung saan ay mawawala na lang tayong bigla dito and we're going to meet the Lord in the air. And this Paul wanted. What will you give in exchange for your soul? Ano ba may pagpapalit mo sa kaluluwang meron ka dito sa mundo? What are you going to hold on to that's equal to that? What's good is it going to do? You gain the whole world. And that's your answer.
what do we gain in Christ? Ano bang pakinabang na every Sunday nakikita tayo dito? Naglilingkod. Ano bang pakinabang na ikaw ay gigising ng umaga at mag-aayos sa lahat ng church? Ano bang pakinabang ng mga lahat ng ito? What did he gain? He gained the knowledge of the Lord Jesus Christ. Habang nakikilala ko ang Panginoong Jesucristo sa buhay ko, lalong tumatatag ang aking pananampalataya. You know, the righteousness of the Lord Jesus Christ. Mas nalalaman ko ngayon ang katuwiran na binigay sa akin ng Panginoon, na hindi ko pwedeng pilitin ang aking na hindi ko kailangan pilitin ang aking sarili para lang, be accepted by a lot of people around here. It's not my righteousness. It's the righteousness of the Lord Jesus Christ. It's the power of the Lord Jesus Christ. Pagka ako'y tinutokso ng kasalanan and everything para makalayo ka sa aking Panginoong Jesus Christ, there's this power. Nagagawa kong lagpasan yun. At pagka nahihirapan ako sa buhay, ganun akong ka-fellowship. Diba? Panginoon, ang bigat ng aking dinadaan. Mas naintindihan mo. Tulungan mo ako. And then, nagpapatuloy ako, sabi ni Pablo. Kasi hinihintay ko yung pakaka. Hinihintay ko yung shout. At gusto kong magkita kami ng Panginoon sa Kristo in the clouds in the air. That's the pearl. That's the treasure. The wise people sell all to make it theirs. Ikaw, kapatid. Ano mo pagpapalit mo? What will you give in exchange for your soul? Philippians 3:8, Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of the Lord Jesus Christ, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may know Christ. There is a surpassing, incomparable, outstanding value and excellent worth of knowing the Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay tatayo the excellent word of knowing Christ. At tayo po'y mananalangin, so we bow our heads and close our eyes, so we pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the conclusion of our message today. Pinakita niyo po sa amin kung gaano kahalaga ang kami po ay makakilala sa Panginoon Jesucristo. Ang kaalaman na siya po'y makilala namin lubusan sa aming buhay. Ito po'y may kahusayan, Panginoon, may pakinabang. Ang katuwiran na binigay po sa amin, Panginoon. Ito po isang kahusayan din, napakahusay, ng kapangyarihan ng Kristo sa aming buhay. Yung fellowship and His suffering, Panginoon. Ito po napakalaking pakinabang sa amin. And lastly, ito po, kalwalatihan na hinihintay po ng bawat isa sa amin. Doon sa langit, Panginoon, kaya ng bagyo doon. Walang init. Walang sobrang init. Walang mahirap na buhay. Wala nang iyakan. Wala nang sakit ng damdamin. Tulungan niyo po kami habang kami po nabubuhay sa mundo nito. Na lahat po ng aming ginagawa sa aming pananampalataya, kahusayan po niyo. May pakinabang. Kami po ang nangangailangan sa inyo. Tulungan niyo po kami na hindi po kami madaya ng aming damdamin. Hindi kami madaya ng mga taong nakapaligid sa amin. Mga pamamaraan ng tao. Panginoon. Because it is your righteousness should be seen in our lives. Kapatid, God has spoken to your heart. Why don't you come to God? You talk to Him, kausapin mo ang Panginoon. It's between you and God. Maybe you're relying too much on what you have in this world. I'm not saying na benta mo lahat at manampalataya ka. I'm not saying that. What I'm trying to say here is kung ang mga bagay nito sa buhay mo masigit pa sa iyong pananampalataya. You have to better think of your faith in God. One day, iiwanan po natin ang mundo nito. Wala po tayong dadalhin ika ng marami. It is
is our faith. It is our faith. It's believing. Habang nabubuhay sa mundo na ito, what will be the exchange for your soul? You talk to God. Kausapin mo ito. Panginoon, mas pagtitira na ako ng butusin sa iyo. Mas patatabi ko ang maging pananampalataya. I'm going to pray more. I'm going to study the Word of God more. I want to know you well, know you more in my life, Lord. I want to serve the Lord. Every Sunday, I'll be faithful, Lord. Kausapin mo ito. Speak to God. Wala pong sayang mga kapatid ang ating ginagawa para sa Panginoon. Wala pong sayang. We speak to God. Kausapin mo siya. Sa aming mga bisita, meron pong lalapit po sa inyo, mga kapatid namin sa pananampalataya. Ibabahagi po nila yung paraan ng kaligtasan. Kayo po'y mananalangin, magsisisi ng kasalanan, tatanggapin niyo sa Kristo bilang sarili ng Diyos at tagapagligtas. We keep praying. Kausapin mo ako. Shall we find a partner? Tayo po'y mananalangin sa bawat isa.